Sa sumunod na araw matapos kumalat ang tsismis sa buong paaralan tungkol sa ating bida, at simula nun ay malaki ang pagbabago ang nangyayari na makikita ang isang buong grupo ng mga estudyante ang yumuyuko sa harap ni Lee Jun para magbigay ng respeto at pagbati sa kanya. At sa sorpresa ay hindi niya inaasahan ang naturang gagawin ng mga estudyante sa kanya kaya nabitawan na lang niya ang hawak na merienda, habang ang kanyang master ay hindi mapigilan ang tawa nito. Lumapit ang isa sa mga lalaki at nagpakilala sa harap niya na siya si Hyo-soo na bagong estudyante. Hindi naman makapaniwala si Lee Jun at parang pamilyar sa kanya ang mukha ni Hyo-soo. Tuwang-tuwa ang master nito sa kanya at muli ay yumuko ang grupo sa harapan ni Lee Jun na sinabing siya na ang bahala sa kanila. Tumingin si Lee Jun sa mga kabataan at sinusubukang intindihin kung bakit ginagawa nila itong gangster na pagbati sa kanya, at bukod doon. Pinagmamasdan niya ang mga mukha nila at hindi makapaniwala at napapatanong kung kabilang pa ba sila sa 17 taong gulang na lalaki. Sumakit na lang ang ulo ni Lee Jun kakaisip at kaya napahawak siya sa ulo at nagbuntong hininga. Tinitingnan niya ang mga grupo ng estudyante at sinasabi sa kanila na hindi na siya babatiin sa paraan na ganito simula ngayon. Tinatanong ni Hyo-soo kung may nagawa ba silang mali sa kanya. Naiiritang tingin niya sa mga lalaki at tinanong sa kanila kung sino siya para batiin ng ganito at hindi naman siya gangster. Yumuko ulit ang mga estudyante sa harapan niya pero sa pagkakataong ito ay humingi sila ng paumanhin. Maririnig na lang ang boses ni Lee Jun sa buong campus na galit na sumigaw na itigil na nila ito. Makalipas ang ilang sandali makikita ang loob ng silid-aralan na wala pang estudyante na iluminado ng maliwanag na sikat ng araw. Dumating na si Lee Jun sa loob na nakaupo sa lamesa niya na parang pagod na pagod, inangat ang kamay niya na sa tuwing makikita siya ng mga tao ay palagi siyang binabati at ang mga grupo ng kabataan kanina lang ay sinundan siya sa kanyang klase at tuluyan din umalis pagkatapos magpaalam, at sinabi ng master sa kanyang disipulo na isa rin itong pagsubok na dapat harapin ng malalakas. Bigla-bigla na lang siyang nagulat nang bumukas ang pinto ng silid-aralan, at may dumating na ibang estudyante sa pinto na nag-aapoy ang mga mata na nasa sabik makipag-sparring sa kanya. Wala sa mood na nakatingin sa estudyante ang ating bida kaya sinabihan niya na lang ito na siya ay pagod at umalis na siya ngayon dito sa loob ng silid-aralan nila. Ngunit, agad na sumugod ang estudyante sa pag-atake na inihahampas niya ang kanyang espada patungo kay Lee Jun. Pinigilan ni Lee Jun ang talim gamit ang dalawang kamay at hinawakan ito, sa susunod na segundo ang talim ay naputol sa maraming piraso. Nagtatakang nakatingin kay Lee Jun ang estudyante na may hawak pa na kapiraso ng espada. Inangat ng ating bida ang kamao sa galit nang hindi siya sinunod ng estudyanteng ito. Maya-maya pa ay may malutong na tumama sa estudyante na nagkaroon pa ng pagkislap. Ang estudyanteng umaatake ay nakahiga na walang malay sa sahig at ang ating bida ay nanginginig pa rin ang kanyang kamao sa galit na pinayuhan siya na makinig sa kung ano ang sinasabi sa kanya. Lumitaw ang kanyang master sa likod ni Lee Jun at nagsimulang humagikgik at sinabi sa kanyang disipulo na naging sikat na estudyante na siya sa buong campus. Dahil punong-puno na siya ay di na niya napigilan ang galit at sumigaw kung mukha pa ba itong sikat sa kanya na habang ang master nito ay patuloy pa din sa pagtawa. Hindi pa nagtatagal ay lumitaw ang isa pang nasa sabik na ibang estudyante, ipinakita niya ang kanyang kamao kay Lee Jun dahil narinig niya na napakalakas niya. At ilang sandali pa ay dumating pa ang isang estudyante na may hawak na sibat na galit na hinanap ang ating bida at gusto niya malaman kung ang talo niya na si Lee Jun ay mas malakas ba talaga sa kanya. May sumunod pa na ibang estudyante na lumilitaw sa pintuan ng silid-aralan na nakikipaghamon sa ating bida na nasa sabik, kalabanin siya. Matapos nun sa sobrang pagod ay ipinatong na lang niya ang kanyang ulo sa lamesa. Napapabuntong hininga na lang siya dahil ang mga estudyante ay walang tigil na gustong makipaglaban sa kanya. Sa malapit na distansya nakangiti ang master sa likuran ng ating bida na ito ay marahil nagdududa sila sa kanyang kakayahan, dahil hindi pa nila ito nasaksihan ng kanilang sarili. Makikita natin na puno ang klase ng mga estudyante na sinabi ni Lee Jun sa kanyang master na kahit ganoon ang kaso ay kumalat na ito sa buong campus. Biglang sumulpot ang guro na si Kim Taeyong sa pintuan ng silid-aralan at nagsimulang sumigaw ng manahimik sila at nagtatanong kung sino sa kanila ang nakikipag-sparring ng walang pahintulot sa kanya sa pagpupulong pa lang sa umaga. Napapansin niya si Lee Jun na nakaupo sa dulo at nagsimula magpakita ang guro ng galit na ekspresyon sa kanya, samantalang ang ating bida ay hindi pinapansin ng guro na napabuntong hininga na lamang at iniiwas ang tingin nito sa kanya at baka magkaroon pa ito ng ideya.
Nakatayo si Kim Taeyong sa harap ng board at nag-anunsyo sa lahat na punan ang curriculum at isumite ang papel na ibibigay niya ngayon. At makikita ang dokumentong tinutukoy niya sa pagsisimula ng susunod na klase na maaari na lang silang pumasok sa mga klase na nakasulat na pagpipilian sa mga schedule na kanilang ginawa. Nilapitan naman ng ermitanyong master ang kanyang disipulo na hawak ang dokumentong natanggap at tinanong na kung ganito ba ang karaniwang sinusunod ang klase nila. Tumugon si Lee Jun na ito ay karaniwan na sa kanilang klase at sinimulan niyang basahin ang mga schedule na gagawin niya pa lamang. Ang kanyang mga pangunahing kinuha ay step arts, weapon arts, pati na ang light body arts at hindi nila alam kung matagumpay nilang mapag-aaralan ito kahit mag-focus sila sa isang martial arts, kaya ang pag-aaral ng bagong martial arts ay mas mahirap na gawain sa normal na awakener. Habang pinipili ng ating bida ang mga schedule na kanyang isusulat ay nagtanong ang master nito kung ano na ang gagawin niya. Tumugon naman siya kaagad na siya ay magdedesisyon muna. Matapos ang ilang sandali, gumagala ang mga estudyante sa silid-aralan matapos nila ipasa ang kanilang sinulat na schedule. Tinawag ni Lee Jun ang class president na babae hawak ang mga naipon na papel. Iniabot niya ang kanyang papel sa class president at tinanong kung sa kanya ba ipapasa ang curriculum sheet. Natumugon naman ang babae na ibigay niya lang ito sa kanya. Ibinigay ni Lee Jun ang papel at nagsimulang umalis habang inilagay ng class president ang dokumento niya sa harap ng isang tumpok ng mga papel. May napansin siya kaagad at tumingin sa papel ng ating bida na kaagad din nanlaki ang mga mata sa pagkamangha, at laking gulat niya na napuno ni Lee Jun ang lahat ng klase na walang iniiwang blanko sa schedule nito. Makalipas ang oras sa labas ng gusali ng paaralan sa may football field, may isang babae na nakatayo sa gitna na nakauniporme at sa tabi niya ay dalawang lalaki na nakauniporme din at sa harap ay nagtipon-tipon ng mga estudyante na hindi naman ito inaasahan ng babae na nakatayo sa gitna na tila madami atang estudyante sa taong ito. Ang babae ay tumitingin sa mga estudyante na marami sa kanila ang nakakuyom ang kamao sa hindi malamang dahilan habang si Lee Jun ay nakatago lang ang kamay nito sa kanyang likuran. Yumukod ang dalaga sa ating bida bilang simbolo ng paggalang sa kanya, at bilang tugon ay yumukod din ang ating bida sa babae. At ang babae sa harapan nila ay nagngangalang Cho Kyun-jin na ang palayaw ay Red Lotus Feast. Siya ay nasa AB Class Awakener na kabilang din sa rangkang family at ang babae na ito ay sikat sa loob ng pamilya para sa pagiging neutral na nagbibigay galang sa kahit sa isang tulad ni Lee Jun na tinakwil ng angkan. Tumingin si Lee Jun sa dalaga na may magandang ngiti at naisip niya na si Cho Kyung-jin ay isang kahangahangang tao at kung ang guro na si Kim Taeyong pa iyon ay siguradong magiging abala siya sa hindi pagpansin sa kanya. Sinimulan ni Cho Kyung-jin na ipaliwanag sa mga estudyante ang martial arts na pag-aaralan nila ay tinatawag na 10-step Divine Feast at ito ang kahalili ng 100-step Divine Feast, at ang martial arts na ito ay donasyon sa paaralan na nagngangalang Sinrungsa na isang templo na nagtagumpay sa Shaolin. Inaangat niya ang kamay para sumenya sa kasama na dalhin sa harap ng mga estudyante ang bitbit niyang kahon. Ang kahon ay napupuno ng mga ball ang metal at ang mga ito ay mahusay na pinakintab. Iniutos ni Cho Kyung-jin na isuot nila ang mga 20 kilo na bakal na bracelet sa magkabilang palso na may mga ball ang metal na nakasabit sa kanila. Marami sa mga estudyante ang hindi nasisiyahan at napapatanong na lang kung kailangan ba talaga nilang magsuot ng ganito. At narinig nila na mahirap ang klase ni Cho Kyung-jin at sa tingin pa nila na hindi lang ito ang meron dito. Samantala si Lee Jun naman ay napaisip na magiging kapaki-pakinabang pala ang pag-training ng master sa kanya ng 50 kilo na bakal na bracelet. Hinarap ni Cho Kyung-jin ang mga estudyanteng nakatayo sa field na sisimulan na nila ang klase ng puspusan ngayon. Pinakita niya ang demonstrasyon ng kanilang gagawin sa pamamagitan ng kasama niya at sinabi na gawin nila ang horse stance ng ganito at higit sa lahat hindi nila maaring gamitin ang kanilang internal chi. Isa sa mga estudyante ang nagtaas ng kamay na may nakasabit na makintab na bola sa kanyang pulso at tinanong kung hanggang kailan nila ito gagawin. Ngumiti siya na gagawin nila ito hanggang sa matapos ang klase niya. Ang buong grupo ng mga mag-aaral kasama na ang ating bida na habang nakabuka ang mga braso na nagpapanggap na mga mangangabayo ay inulat na naabot na nila ang 40 minutong marka sa ganoong posisyon. Nang umabot na sa 1 oras na marka ay ang buong grupo ng estudyante ay naging kalahati na lang sa ganoong pa din na posisyon. At nang umaabot na ang 2 oras ay ang tanging natitira na lamang na matyaga sa ganoong posisyon ay ang ating bida.
Habang pinapanatili niya ang posisyon na ganap na kalmado ay naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng mga estudyante kung hanggang kailan niya balak na magtagal at napapatanong kung tao pa ba si Lee Jun dahil hindi man lang nanginginig ang tindig niya. Habang pinagmamasdan ni Chok Hyungjin si Lee Jun ay napagtanto na hindi niya tinalo ang Young Master Lee Gi-hung gamit ang mga pandaraya, at habang nakatingin siya sa likuran ay sa tingin niya na sapat na ito. Pinalakpak ng guro ang kanyang mga kamay hudyat na tumigil na siya. Lumalapit siya sa ating bida at sinabing maaari na siyang huminto ngayon sa ginagawa niya. Tumayo na ang ating bida at sinabi niya kay Chok Hyungjin na meron pang oras ang natitira bago matapos ang klase niya. Ngumiti ng matamis ang guro na sa tingin niya ay hindi na kailangan pang gawin ito habang kinukuha ang libro na inaabot ng tauhan sa tabi niya. Medyo nabigla si Lee Jun sa kanya nang sabihin pa ng guro na mula sa sandaling ito ay ituturo niya sa kanya ang 10-step Divine Fist. Binigay niya ang libro sa ating bida na sinabing ito ang formula ng martial arts na 10-step Divine Fist na pinagbuti. Subalit, dagdag pa niya na ang martial arts ay mahirap pa rin matutunan. Samantala nagpakita naman ng pagkamangha si Lee Jun sa librong natanggap niya at hindi niya akalain na mapapasa kamay niya ang libro na ito kaagad. Habang binabasa ng ating bida ang nilalaman ng libro ay pinaliwanag naman ng guro na si Chok Hyungjin na ang hawak niyang libro ngayon ay hindi nakuha mula sa loob ng dungeon kaya hindi niya ito mabilis na matututunan gamit ang sistema kaya maari niya lang itong matutunan ng matyaga sa pagsunod kung ano ang nakasulat sa libro. Subalit napahinto ang guro sa pagpapaliwanag dahil sa nakikita niya ang isang bagay na talagang kamangha-mangha. At tiningnan niya ang kamao ni Lee Jun na suot pa din ang bakal na bracelet na naglalabas ng enerhiya na sinisimulan ng gawin ang mga hakbang ng 10-step Divine Fist. Ikinuyong ni Lee Jun ang kanyang kamao sabay itinaas niya ito paharap at inangat niya din ang kanyang kaliwang kamay na palad pataas sa antas ng mukha na nakabitin pa din ang bakal na bola at nagsimulang dumuloy ang dilaw na enerhiya na nakapalibot sa katawan niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang serye ng mga mabilis na paggalaw na sinunod ang formula sa libro, at bigla niyang itinapon ang dilaw na enerhiya ng mabilis sa harapan. At ang dilaw na enerhiya ay mabilis na patungo sa direksyon ni Chok Hyungjin na nabibigla na lamang ang mukha sa nangyayari, dumaan ng mabilis ang enerhiya na nilimpasan siya, at sa harap ng kanyang mga mata ay may maliwanag na kislap sa likod ng guro na naging dahilan para maglugay ang buhok niyang nakaayos. Hinimas ng ating bida ang likod ng kanyang ulo na nakatingin sa sistema na nagtataka na kung ano ang mali sa ginawa niyang hakbang, habang ang guro ay ganap na hindi makamove on sa nasaksihan nito. Inabisuhan siya ng sistema na bigo niyang matutunan ang 10-step Divine Fist. Lumitaw ang master sa tabi ng ating bida na sinabing hindi ito isang bagay na matututuhan niya sa isang pagtatangka, gayunpaman dedikasyon naman ang gustong ipakita ni Lee Jun sa kanyang master na magagawa niya din ito sa mga ilang subok pa. Nasorpresa ang master na tumingin sa kanyang disipulo na first time niyang makakita ng ganitong bata. Samantala si Lee Jun ay muling tinig ng mabuti ang formula na nakapaloob sa libro. Habang binabasa ng kanyang disipulo ang libro ay nakikita ng kanyang master ang matingkad na enerhiya na nilalabas ni Lee Jun at akala niya ay siya ay mahinang bata lamang nung una niya siyang nakita, ngunit napapansin ng master ang kanyang mga talento ay unti-unting tumataas. Inilahad niya ang pamaypay at inilapit sa mukha niya para matakpan ang ngiti na nasa sabik at inaasahan na makita kung paano ang kanyang disipulo na magiging malakas sa hinaharap. Pumasok sa isipan ni Chok Hyungjin ang imahe ng isang lalaki na kabilang sa Heavenly Demon na hindi ito tulad ng konstitusyon ng angkan ng Heavenly Demon na mabilis na sumisipsip na parang tulad lang ng bulak ang martial arts. At hindi rin ito nangangahulugan na pinagkalooban siya ng makalangit na mandirigmang konstitusyon. Kaya napapaisip siya kung posible bang umunlad ang isang mulang mahinang bata na maging isang henyo. Natapos ang kanyang pagmumuni-muni nang makuha ng ating bida ang kanyang pansin nang tawagin siya nito. Sinabi niya sa kanyang guro na nagkamali siya sa unang pagtatangka dahil na-infuse niya ang kanyang internal chi nang walang iniisip kaya sumabog na lamang ang cultivation niya sa ere. At napatanong si Lee Jun kung ang susi ba sa 10-step Divine Fist ay ang pagkontrol niya sa pag-infuse ng kanyang internal chi. Mas lalo pang namangha si Chok Hyungjin at tumugon sa kanyang estudyante na tama ang iniisip niya at sinabi na dapat niya itong kontrolin ng mabuti ang kanyang internal chi. Patuloy na ganap na namangha ang guro na iniisip na hindi niya pa simulang natuturo ang martial arts na 10-step Divine Fist sa kanyang ngunit tumpak niyang nakikita ito sa pagbasa lamang ng libro.
Sinimulan na nga ng ating bida na subukan ang pangalawang pagtatangka na muling inangat sa harapan niya ang kamao na asul na enerhiya ang nilalabas niya. Pagkatapos ay sumunod ang isa pang paggalaw at ang kamao ay tumataas sa antas ng mukha. At ang kaliwang kamay ay mabilis na sumulong na kung saan ang isang daloy ng enerhiya ay lumunsad sa harapan niya. Labis-labis na hindi na makapaniwala ang guro nang makuha na niya ang eksaktong paggalaw at pagkontrola ng internal chi na napapasigaw na lang kung paano ito naging posible. Gayunpaman, ngumiti si Li Jun at masayang binigkas mula sa kanyang bibig na sa wakas ay nagawa niya din ito ng tama. Kaagad na lumitaw ang sistema na matagumpay niya nang natutunan ang 10-step Divine Fist at ang martial arts na ito ay nakarehistro na sa kanyang sistema bilang pangkalahatang kasanayan. Makalipas ang ilang sandali, pinatawag si Li Jun ng mga guro sa loob ng faculty office at dahil sa labis na kasabikan ay sabay-sabay silang nagtatanong kay Li Jun kaya halos naguguluhan na ang ating bida sa kanila. Parang sumasakit ang kanyang ulo sa mga guro dahil hindi niya sila maintindihan kaya sumenya siya sa kanila kung pwede bang magtanong sila ng dahan-dahan at isa-isa lamang. Unang nagsalita ang isang guro na nakaipit ang buhok na iminungkahi niya na sa kanyang opinyon ay ipinanganak siya upang humawak ng sibat, at inilarawan niya si Li Jun na ang perpektong anggulo ng sibat at ang natural na paggalaw ng katawan niya ay parang tulad ng umaagos na tubig na isang bagay na likas niyang nalalaman. Hindi pa natatapos magsalita ang unang guro ay tinulak naman nito ang mukha niya ng pangalawang guro na sabik na sabihin na nababagay sa kanya ang humawak ng espada, at mas lalo na kung mahusay na ipares siya sa isang sword technique. At inilarawan niya si Li Jun na hawak ang espada na ang kanyang sword arts ay maihahambing katulad sa sword dragon at inimbitahan niya ito na sumama sa iron-blooded sword at tutal ay kaibigan niya din naman ang sword dragon. Subalit naudlot ang pagsasalita ng pangalawang guro nang itulak siya papalayo ng pangatlong guro at sinabi na mas perpektong nababagay sa kanya na matutunan ang poison skill. At pinakita niya sa kanila ang hawak nitong sisidla na salamin na may lason na laman na nagsisimulang maglabas ng maliwanag na kumikinang nalilang kulay na nagdulot na matakot ang ibang guro sa loob ng faculty office na sinabihan na mangyaring itabi niya ang hawak na lason. At sinabi niya kay Li Jun na siya ay perpekto sa lason kaya inimbitahan niya ito na sumali sa kanilang 10,000 Poison Shadow Family at lagi siyang welcome sa kanila. At maya-maya ay mukhang natulala na lang si Li Jun nang magsimulang magtalo at mag-init ang tatlong guro sa harapan niya. Hindi na nga natiis ito ng ating bida kaya nagsimula na siyang tumalikod at umalis sa loob ng silid sa takot sa tatlong guro na labis na nasa sabik na maimbite siya sa kanilang pamilya o angkan. Nakalabas na siya mula sa loob ng gusali ng paaralan, at humiga sa damuhan para magpahangin saglit at mawala ang pressure ng kanyang isipan at wala pa siyang plano na sumali sa kanila kaya napatanong na lang siya kung bakit nila siya pinagkakaguluhan. Lumitaw ang master sa kanyang tabi subalit, bago pa niya maibigkas ang sasabihin nito ay inunahan na siya ni Li Jun na sabihin ang dapat niyang sasabihin sa kanya na isa itong pagsubok na dapat harapin ng mga malalakas. Hindi sumagot ang ermitanyong master sa ating bida na tinitigan lang ito ng masama. Hindi naman din mapigilan ni Li Jun na tumawa na banibiro niya lamang ang master nito. Abangan sa susunod, nang malaman ng chairman na may ibang nakapasok na sa gate portal ng kanilang paaralan. At kung nagustuhan mo ang kwento ay mag-iwan na din kayo ng like, comment next at subscribe. Kita na lang tayo sa part 7.